Welcome to another Ola review. And shout out sa ating viewer ha na nag-request na pasilip daw ng bagong Lendra na loan app. Bago siya guys, kaka-release lang noong July 17, 2026. A bit earlier than when pinatupad ni SEC yung pag-lift ng moratorium sa mga bagong Ola. So, ang marketing points nito ay easy to apply, secure and compliant, and up to 60,000 pesos? Gaano ba ka-legit yung loan app na to? Well, sinubukan ko siya at nagkaroon ako ng offer na 4,000 pesos which is malaki na rin yung 4,000 ha to start with. Try ako mag-claim at nagulat ako guys, buo siya at may pa-2 payments pa. Worth it bang gamitin yung Ola na to? Well, malalaman nyo yan if you watch this video until the end. What's up guys? Ate Red here. Dito mga online lending platforms po yung pinag-uusapan. Dahil hindi po biro yung pag-uutang kaya andito ako para bigyan kayo ng heads up kung okay ba yung loan app na to or proceed with caution. By the way guys, naka-contact lens po tayo and ito ay sa EO Optical na nabibili sa Shopee. Value for money siya kasi comfortable siyang gamitin and pwedeng walang grade and pwede rin yung may grade para di tayo mag-glasses sa video kung saan minsan nakaka-distract yung may reflection ng lighting. Anyways, back to our main topic which is yung Lendra na loan app. And by the way guys, this video is not sponsored and based on experience po dahil sinubukan ko yung loan app na to talaga para sa inyo. Kaya panoorin nyo muna yung mga screenshots ko before nyo siya subukan. Iba na kasi yung may heads up. Okay. So, quick facts muna ha. So, yung loan app na to ay madadownload sa Google Play Store and kaka-release niya lang this year. Pero, bago ba talaga o bagong palit pangalan or dating Ola na nagbagong buhay? Take note ha na itong Lendra ay under siya kay Lendora Lending Corporation na SEC registered. Pero, itong si Lendora ay yung dating si Treasureable Fintech Lending na dati nang nabalita na na-raid for certain questionable practices. Noong 2023, PAOK daw revealed, sabi ni Rappler, na Golden Koi used to be Treasureable Fintech at ngayon si Lendora. Kaya proceed with caution if apps like ZipPeso, Valilun, Wowpera bring bad memories. Anyway, tingnan natin kung ano meron dito sa Lendra app na to. Download ko siya from Google Play Store and then nag-agree po tayo sa mga permissions na hinihingi niya. Take note na disclose niya na kasama sa fraud prevention daw yung pag-scan sa installed apps and finance-related SMS na nasa cellphone natin. May mga na-farm kayo dyan or sadyang di binayaran at kung ano yung mga message na nasa inbox nyo ha. Anong mga message? O kaya nyo magiging dahilan na hindi kayo ma-approve sa isang SEC-registered na Ola or online loan app. Anyways, magpo-provide po tayo ng number and tap yung Get OTP para makatanggap ng OTP na galing din kay Lendra. Tapos, sabi niya, may offer siyang 60,000 pesos na max loan pero depende sa system kung magkano yung magiging initial credit limit mo. Customized po kasi kada user based sa evaluation yung initial credit limit. So, sa akin was 4,000 pero depende kasi baka sa'yo maging higher or lower, depende kay system pero worth it bang i-claim? Anyways guys, sneak peek ha, buo yung loan and seconds lang receive mo siya if approved ka. Pero wait lang ha, wait lang po. Hihingi siya ng ibang personal information at optional po yung pag-provide ng Facebook. So di ko na binigay yung Facebook ko, nagka-offer pa rin. Sinabi kong freelancer yung occupation type ko at hindi na siya humingi ng payslip. So monthly income and payday na lang. So far, lusot naman. Doon naman sa emergency contacts, dalawa lang po. Selfie and front and back ng ID yung pipicturan mo and after mo mag-provide ng GCash, sabi niya, under review. Heads up matagal siyang under review. Mga sobra 30 minutes, saka lumabas yung kanyang offer. 4,000 daw yung sabi niya daw ay 125 days to pay and tatlong tenure or 3 payments. Huwag mo nang pindutin yung withdraw now dahil need yung malaman na 14 days lang siya. Yes, di nga 7 days per 14 days lang. Negligible na yung 32 pesos na last payment. So, first payment sa 4,000 na loan is 2,859 after 7 days and then another 2,859 after 7 days. So, 14 days. Supposing waive yung last payment na 32 pesos which sobrang layo bayaran ha. Imagine, December 26, 2026 pa talaga. So, total na ilalabas mong pera sa loob ng 14 days is 5,718 versus sa natanggap mong 4,000 which buo, by the way. But yung tubo niya, 1,718, sabihin niya mang
service fee or admin fee yan, basta effective interest rate pa rin yan. Di pa umaabot ng 30 days, may tubo ng 42.95%. So, walang silbi yung sinasabi niyang 125 days. Eme-eme lang. Anyway, sinubukan ko 1,000 muna para malaman kung nag-a-approve ba to o hindi. Tinanggap ko na lang yung katotohanan na in 14 days, 428 po yung kita niya from me. 714 po yung 2 payments, forget the third payment, and seconds lang pagkatapos matap yung withdraw now. Sabi niya, disbursing na. Then in a few seconds, pumasok yung 1,000 sa GCash. Take note and take note and take note na hindi po siya auto-disburse. Dahil klaro po makikita yung breakdown and fees before mo pindutin yung withdraw now. Transparent siya. Transparent kanyang binobola ng harap-harapan. Dahil etos lang yung 125 days. Kung ako ang tatanungin nyo, kung may choice na umiwas sa app na to, iwasan po dahil mataas yung interest niya. May mga OLA naman po tayo na nasa playlist na to. Yung mga OLA na mas better ang terms kaysa dito sa Lendra app. On the other hand, kung may pangbayad, well, in my own personal opinion, better dito umutang kaysa kamag-anak or kakilala. Tatanggihan ka na pag chichismisan ka pa. Basta responsible borrower ka. Nagka-emergency at kung walang-wala talagang mautangan. Again, basta lang may pangbayad. Otherwise, huwag na lang dito. Dahil hindi po biro yung interest niya. Piliin mabuti kung sinong ilalagay as emergency contact because for sure, yung mga to ay matatawagan sa oras na malate or overdue at di makontak. Malalaman natin yan soon if makulit siya pag palapit na yung due date. Pero the interest alone should be a deciding factor na wag na dito mga best. Hindi ko naman kayo mapipigilan if need talaga at mahalaga ay nabigyan ko kayo ng idea kung ano meron sa app na to. And yung mga IDs na tanggap niya, recommended daw yung national ID, UMID, driver license, pero pwede ding PhilHealth, TIN, passport, SSS, PRC, postal, or voter's ID. Pero front and back mo silang pipicturan, hindi pwedeng i-upload from the picture gallery. Pwedeng e-wallet or bank, pero GCash yung pinrovide ko. Anyways, matagal siya mag-review for first time and pag ma-approve, instant, and buo naman yung loan. Well, lamang lang siya by 14 days sa GoPeso. Under siya kay Sumulong Financing. Dahil yung kay GoPeso ay 7 days. And if you wanna see a video about GoPeso, check this out if you wanna see which of them is the lesser evil. Anyway, better po na dito na lang tayo sa mga legit loan apps na nasa playlist na to dahil mas maganda po yung terms sila kaysa kay Lendra. And that's all I have for you today. Ingat po sa mga OLA na dina-download at ginagamit dahil may impact po to sa future. Sakali need natin talaga humutang sa mga ng mas malaking amount sa mas malaking pangangailangan. Well, until the next video. Bye-bye.